Meron tayong tutorial ngayon mga master. Ito ay requested tutorial ng ating kamaster. Shout out sa iyo Master Raymond Ostonal. Yon, sabi niya, paano naman po on the spot kumakanta ako ng song? Example, nasa key of B ang song tapos i-transpose ko sa key of D. Kasi babae ang susunod na kakanta. Same song pa rin. Paano ko siya ililipat ng key? Key of B to D. Clear na clear mga master is about ito sa transpose. Actually marami na akong tutorial nito mga master, pero ito i-update natin. Kung ngayon mo lang ito napanood mga master, manood ka kasi matutunan mo na kung paano mag-transpose. Di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! So sa panahon ngayon mga master, mabilis na lang matutunan yung transpose kasi meron naman tayong mga apps yan, may social media na, may AI na. Pero iba pa rin pag nandito sa'yo yung tinatawag na mga family of chords. Ito, yan. Pag nasa sa'yo yan, kumbaga nakikita mo yan sa isip mo. Kasi karamihan sa atin mga master is watak-watak yung ating mga chords. Kumbaga scrabble siya. Kasi nag-start agad tayo sa chords eh. Kumbaga start agad tayong tumutog. Which is lahat naman tayo doon. Ako rin nadaanan ko rin ng ganun. Kaya doon nagkaroon tayo ng katanungan na paano maglipat ng key. Yan. Dahil hindi kasi natin naunawaan yung pagkakasunod-sunod. So ngayon mga master, ito yon. Paano na-construct itong family chords na to? Kasi syempre, meron niyang pinagmulan. Bakit nagkaroon ng family of chords? Ganito kasi yan nagkakasunod mga master. Yan. So tayo mga master, actually tayo lahat is nandito na agad tayo. Yan. Chords agad yung ginawa natin. Kumbaga, itong part muna talaga yung pinukusan natin. Actually, nang nag-start tayo, chords. Then, after ng chords, doon na tayo sa tutugtog na tayo. Ganun. Ito siya mga master. Ito yung step by step. So, ito talaga muna yung aralan natin mga master. Ito. 12 notes at kasama na doon yung intervals. Kasi siyempre, pag malaman mo yung 12 notes, malalaman mo na rin yung mga intervals. Yun yung mga tinatawag na mga distances. Yan. So ngayon, pag tapos ka na dito sa stage na to, stage 2 ka na. So sa stage 2, dito mo na maunawaan yung tinatawag na mga scale. Yan. Mga kaliskis ng isda. Joke lang. So scale, kasama na dyan yung major at minor scale. Kasi galing yan dito sa ating intervals, 12 notes. Nakabase. After mong matutunan yung scale na yan, major, minor scale yan. So, matutunan mo na rin yung chords. Kasi actually, yung mga chords natin is galing yan sa scale. Example lang. Ito, yan, yung C major scale. Meron tayong C, D, E, F, G, A, B. So, kinuha yung C at E, which is yan yung 1 at 3 at 5. Yan yung 1, 3, 5 na tinatawag. Dahil sa scale. Kaya nakuha natin yung chord. Ito is major chord or tinatawag din triads. Yan, same thing lang yan sila. At ganun din yung diminished, augmented, minor. So dito lang din yan. Babago lang yung kanyang formula. Siyempre, yung minor is ito ay flat third. Yan. Dahil din yan sa minor scale. Yan. So flat third. Pag diminished naman is flat third at flat fifth. Yan. At yung ating augmented naman is sharp fifth lang. So G sharp dito. Yan. Ganon siya. Pero actually naka-base lahat sa scale. So ngayon pag matapos mo na yan, syempre i-groups mo na siya. O stage ka na naman, akyat ka naman ng ibang stage. So ito group of chords or tinatawag nating family chords. Bago mo matutunan yung transpose. Kasi mga master, pag hindi mo siya na sunod-sunod, kumbaga, rekta ka dito sa mga chords na to, kalat-kalat. Kumbaga, nakalagay siya sa iisang lalagyan. Kaya pag merong chords na i-transpose mo, parang maghahanap ka ng damit doon sa nakahalo-halo na nahihirapan ka mag-process. Yan. Sa group of chords mga master, merong tayong major at minor din na group of chords. Pero dito lang muna tayo sa basic. Yan. Yung mga common na mga family of chords. So yung sabi ng ating kamaster is galing siya sa key of B tapos pupunta siya sa D. Pero same na kanta.
O ngayon, dahil na-registered na yan sa isip mo, alam mo na yung pagkakasunod, yung group of chords na tinatawag, family of chords. Take note talaga dyan mga master, yan yung pagkakasunod niya. So, example ko lang dyan yung C. Sa C, yan yung root. Tinatawag na key, center key niya. So C, D minor, E minor, F, G, A minor, at B diminished. Yan. Yan talaga yung kaniyang group of chords. Yung pagkakasunod-sunod. Kasi meron kasing mga kamaster natin, ano yung family chords ng G. So ang ginagawa, G, E minor, C, at D. Yan yung family chords niya. So hindi yan family chords mga master. Tawag doon is chord progression. Yan yung nakikita natin sa mga kanta na may mga 4 lang na chords, 3 chords, yan, 5 chords na kinuha sa family chords. Pag sinasabing family chords, yan yung titignan nyo, yung grupo ng mga chords. At yung pagka-arrange ng chords na yan mga master is tandaan nyo lagi yung kanilang mga degree, yung number sa taas. So yung root natin or yung 1 natin, yan yung ating key. So 1 siya. Then yung D minor, yan, 2. E minor 3, F natin 4, 5, G, A minor is 6, and then 7 natin yun yung B diminished. Baga sa family chords natin ng C. Kaya nakalagay dyan sa taas mga numero na 1 to 7. Yung numero na yan is yan din yung mga numero sa kasunod ng mga family chords. Yan. Kumbaga sa family chords ng D, meron tayong 1 na D, 2 E minor, 3 F sharp minor, 4 G, 5 A, 6 B minor, at meron tayong C sharp diminished sa 7. Yan. Kumbaga, yung numero na yan, yan yung mga degree nila. Yan yung mga naririnig natin na mga chord progression tayo sa G, 1, 3, 5. Yan. Example, G, 1, 3, 5. So, titignan mo yung G dyan. So, pag sinasabing G, chord progression is 1, 3, 5. So, meron tayong G, yung 3 niya dyan is B minor, then D, yung 5. So, ito yung 1, 3, 5. 1, 3, 5 sa G. Kaya, ang nire-recommend ko talaga mga master, pag i-memorize nyo yung family of chords na yan, is huwag nyong tatawagin sa mga pangalan ng chords lahat. Masasanay ka sa pangalan ng mga chords lahat. Example sa ating C. Pag ganito tayo mag-memorize ng family chords na C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished, yan. So, given na kasi yan eh. Alam na natin yung mga chords nila. So, ang pinaka-recommend ko talaga, number. Gagawin mo siyang C. So, 1, matik na yan. So, ang susunod is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganun siya. Kasi pag nag-start ka pa lang at hindi mo pa na unawaan lahat, kumbaga, malilito ka kasi bakit sa C, merong F, may G. Sa G naman, ba't may C? Di ba? Parang ganun, magkahalo-halo yan sa isip mo. Kaya nire-recommend ko talaga, pag i-memorize mo yung family chords, by number or yung degree nila. So ito na tayo sa pinaka-tanong na ating kamaster. May key of B daw. Yan, so gagawa na lang tayo ng kanta. Example kay Buti-Buti Mo Panginoon. So, key of B. So ito yung chords natin. So, B, G sharp minor, E, at F sharp. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yan. So sa chord progression, yan, kasi ito ay chord progression, pag number titignan natin, meron tayong 1, 6, 4, 5, 4, 5. So, yan lang ang tatandaan mo, yung kanyang chord progression. Ano mo na gagawin, tatandaan mo na lang yan yung mga number, tapos ika-cross out mo yung mga chords kasi itatranspose mo sa D. Sabi natin ka, master. So, titignan mo lang din yung D. So, sa D, meron siyang 1, 6, 4, 5, 4, 5. Yan yung kanyang pag-transpose. So, ngayon, pagkakantahin na natin, buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y lagi. Diba? Makukuha mo na agad. So, bigyan pa natin ng example. So, i-cross out mo yan. Gagawin mong F. So, sa F, 1, 6, 4, 5, 4, 5. So, meron tayong F. Kay buti-buti mo
mo, Panginoon. D minor ito. B flat, sa lahat ng oras. C. B flat, sa bawat araw. 4, 5, 4, 5. Yan. 1. At pag kukunin natin sa G, so 1, 6, 4, 5, 4, 5. So, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Yan. Yan yung ibig kong sabihin, mga master. Pag alam mo yung family chords, hindi mo na kailangan ng mga may apps pa, mag-research ka pa, yan, kung saan-saan. Pag alam mo to, yan, ma-memorize mo na yan, kahit anong key pa yan kukunin, kayang-kaya mo siyang i-transpose. Kasi alam mo yung family chords. Basta tandaan mo yung pagkakasunod-sunod, mga master, ng family chords na yan, is hindi ka mawawala. Yun siya, mga master. Sana nakatulong to sa ating kamaster at huwag itong kalimutang i-share din sa mga kaibigan nyo, kilala nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.